in-between animation setup. So, dito sa tutorial na ito, pakita ko yung setup ng in-between. So, meron tayong folder. Ito, makikita nyo yung wala siyang in-between folder, no? Meron siyang key animation. Meron siyang 6 animation drawing. Key animation drawing. Then yung background, yung wraps, yung layout. So, ito yung drawing, ano? Hindi na natin clean up. So, diretso na tayo sa in-between. Play natin. So, makikita nyo dito sa timeline. So, meron siyang key drawing 1 and 2. Then, may IB siya ng isa. Same sa 2 and 3 na key drawing, meron siyang IB na isa. So, didirekta na natin siya. Lalagyan na natin siya ng papel. So, dito sa 3, 4, 5, 6, straight na siya, no? Pero naka-breakdown. So, parang in-between na rin siya na naka-breakdown. Pansin nyo dito. Ayan. So, unang gawin natin, check natin yung folder mismo. Tingnan natin yung folder nito. Ito. So, meron siyang X-sheet. Ayan. Yung X-sheet niya. So, wala pang fill up. So, buksan natin yung X-sheet para sa eto. So, yung animation X-sheet. So, dito, transfer lang natin, no? Ito, gamitin natin ng tools, then convert all key. Tatanungin ka yan. Convert natin. So, double check lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 sheets siya. So, na-convert na. Hindi ko napapakita kung paano siya i-transfer sa timeline kasi madali lang naman yung timing. So, lalagyan na lang natin siya ng papel dito. Ito, ang paglagay ng papel dyan, tapat mo lang dun sa IB. Then, ito, check na. New animation cell. Ayun, nagkat na siya. New animation cell. Ito, new animation cell. So, iba yung ano niya, no? Mapapansin nyo yung numbering. So, madali naman i-fix yan. Pero pakita ko lang muna dito sa ano. Nakasync to eh. Makikita natin na 1. Ito yung papel na nalagay natin na blanco. Yan. So, nabuo na yung papel pero mali ang numbering. So, paano natin i-fix yung numbering? Punta lang tayo rito. Dito sa teka, saan ba yun? Ito. Edit animation, edit track. Then, punta ka rito sa rename. Itong timeline. Tingnan natin to. Ayun. So, mapansin nyo, binago nyo na yung timeline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, naayos na yung yung timeline numbering. So, sa ganito, pwede ka na mag-IB. So, punta ka lang sa 2. Then, ito yung light table na gagamitin natin. So, paano i-on to? So, merong light table dito. Disable light table. Teka. Ito, meron siya isa pang light table. Itong isa. Yan yung general light table. Pero ang gagamitin natin yung isa. Hindi itong general light table. Itong isang specific light table. Yan. Show cell specific light table. So, yan yung i-open niya. Ito. Ayan. Pansin nyo, nagbabago siya kung saan nyo itatapat yung cursor nyo. Yun ang niya. So, sa 2 tayo. So, sa 2, may isang IB, no? So, ito-drag lang natin. Drag lang natin. Ayan. So,
experiment natin. Ayan. So, papansin nyo sa clip natin ng papel, dito, explain ko lang to sa mga bago pa lang sa in-between. So, mapapansin nyo, pinili natin yung 2. So, sa 2, a-IB natin, yung IB siya ng 3 and 1. Kaya mapapansin nyo, nilagay natin sa late table yung 3 and yung 1. Ito yung 1, ito yung 3. Ayan. So, meron siyang isang in-between. So, nasa papel ka ng blanco na 2. So, make sure lang na pag mag-IB ka, punta ka dito sa 2. Okay? Then, pwede ka na mag-start mag-IB. Ngayon, kung gusto mong baguhin yung opacity, pwede yan. Punta ka lang dito sa halimbawa, yung 1, babaguhin mo, gagawin mo siyang 3. Ay, nakita niya na babago yung opacity. O, yan, para kung hindi kayo sanay kung gusto nyo ganyan ng opacity, okay lang din. Then, ito, drag nyo na lang sa baba. Yan, pwede ka na mag-IB dito sa ganitong opacity. Basta make sure lang na dapat nandito ko sa 2. Then, ito yung laman ng loob ng 2, itong paper na to. So, meron siyang lines, yung black line. So, papalitan natin to, no? Kasi dito shadow highlight, Actually, dapat, to? Red, para simplified. Blue. And green. Actually, pwede natin pagpalit to. RGB para okay. Then, pink. Pink na lang to. Tapos, etong line, pwede na tong lines or K, puro, or black. Tapos, ito yung ating, pwede itong shadow markup. Or shadow. Yan. Ito, okay lang. Kahit isa lang, pwede na. So, yan. Mapapansin nyo, ito na yung setup natin, So, line tayo. So, papansin nyo, balikan natin. Walang sulat. Kasi nagloko yung ko kanina Nagloko yung pen. Gagawin ko, patayin ko lang muna. Ito. Nagloko kasi kanina yung pen ko Kaya pag nagloko kasi yung pen, at nakabukas yung Clip Studio, nagloloko na yung clip. So, yun. Ganda tayo. So, eto kahit nasa black ka, pansin nyo, nakalock na yung red, saka green, saka blue. Kasi nakalock na siya rito. So, wala na tayong problema dyan. Pero, yun nga, outline natin is black. Tapos, titingnan natin yung line thickness. So, naka-weak tayo So, ayun. Tingnan natin yung line thickness. Masyadong manipis. So, 4 yung ginamit niya. 4. Ayun. So, okay. 4 ang gagamitin natin. So, sa IB, so, pag nandito na kayo sa stage na to, kailangan alam nyo na yung mga shortcut ng tools. Yung lahat ng tools dapat alam nyo na kasi nag-IB na kayo dito or practice lang. Kaya pagka nag-unpeg ka, sample, mag-unpeg ako. Ayan. Unpeg ko tong mata. Dito siya. Lumalabas na ako sa shortcut na yung ginagamit ko. Ayun. So, pwede na akong mag-IB. Oops. So, ganun lang, Yung pag-IB, may pagkabisado mo na yung tools. Then, pwede mo ulit yun. Punta ka lang dito. I-clear mo lang. Ayan, mapapeg ulit siya. Ayan, tapos,
Unpack ulit tayo. Tingnan natin. Okay. So, make sure lang na pipiliin mo yung block dito para doon ka sa layer ng block ng block sa layer ng block na nag-drawing. So, masyado matapang yung ano ko. Yung connect vector lines, tapang. Yun, pwede na yan. So, tingnan yung tools niya kung okay para hindi kayo sa tools. Hindi, para komportable kayo sa tools. So, ito. Dito tayo. So, yung mga malalapit na pwede ng EIB, pwede nyo na siyang galawin para mabilis. Tapos ito, depende kung meron siyang binigay na mount. Pero dito wala. So, gawa na lang natin. Sample. Pwede siyang itutik. So, try natin. Gawa. Ito. Oops. So, balik natin. Ayan. So, itong kamay. Ayan. Gitna natin. So, buuin mo natin ito. Masyadong malakas yung ano. Yun. Ngayon, yung mga lagpas, buray natin. So, eraser. So, meron tayo intersection eraser to. Ayan. Ay, punta ka lang dito sa block. Ayan. Ayan. Tapos, pwede yung tikit to. Ayan, dito. Malakas pa rin yung ano. So, adjust na lang yung
malakas yung ano niya, yung join. Yung join niya. Okay. Ito, okay na to. Ito. Shot, ang laki itong ano na to. So, dito, yung mga broken lines, buray na lang yan. Random naman yan. So, yung hard eraser natin, gawin natin strong. Ayan. Gawin natin. Tapos, make sure lang na ito sarado yung ilalim. Sarado natin yan. Sarado. Para pag kinulayan, hindi lulusot. So, as of na, ito na. Nag-on na natin. Ayan. Yeah. So, ganun lang yung way, no, para makita nyo yung pag-IB, 1, 2, 3. Then, kung gagawin mo tong 4, o kaya, ito na tayo sa 6 kasi may drawings na. So, pansin natin, i-load natin yung, nasa 6 tayo, load natin yung 8 and 5. So, off natin. Meron siyang, ayun. So, may wraps na siya, no? So, hindi na tayo magkakaproblema rito. So, sa 6, eto na siya. May wrap na siya. Pwede nyo naman itong labuan. Same dito sa, ayan. Tapos, pwede na kayo mag-clean up dyan. Ayan, clean up nyo na to. Same dito sa isang breakdown. Ayan. So, yun. Dito sa 4, load mo lang yung 5 and 3. Drag yun lang to, ha. So, ayan na siya. Yan. So, yun lang. Ang gusto ko lang pakita rito kasi yung setup nung timeline para sa in-between. So, makikita niyo kung paano ko binago, no? Through animation, edit track, rename in timeline order, tapos yun. Then, play nyo. Pagtapos niya, nakita nyo na
So, ayun. Okay, short tutorial lang to para sa IB in-between setup lang ng numbering. Okay, saka yung paglo-load flight table. Okay.